Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, November 14, 2023. So mahina pa rin talaga yung market natin. Net foreign selling pa rin yung nakita natin. Meron tayong negative 107.76 million na net foreign sell. Tapos nung mga siguro bago mag second half, talagang anipis ng volume natin. So nung pre-close naman, medyo pinitik ng konti yung mga blue chips natin. Kaya nagkaroon ng Dow G. So nag-bounce tayo dito sa, di ba yung usapan natin, yung ating MA9 dito sa index natin. So, nag 6,000 ulit kanina eh. 6,110.88 po yung closing natin. So, meron tayong loss sa index na negative 0.09%. Pero, ang dami naman ulit yung laglagan dito sa market. Kaya nga, kahit na sabihin mo, hindi masyadong gumalaw yung index natin, madami sa mga individual stocks is laglagan naman yung kanilang galawan po. Okay? So, syempre, negative pa rin yung sentiment sa mga trending stocks natin. Ito po yung ating mga trending stocks for today. So, nauna pa rin si dito natin kasi laglag ulit siya. So, nagpatuloy na yung correction ng price natin. Negative 3.36%. Tapos, pero meron siya net foreign buy na konti, nasa 780K. Tapos si SGP, so pinag-uusapan pa rin siya as of now. Negative pa rin yung mga sentiment na nababasa natin sa kanya. So nag-drop siya negative 4.06%. So another 52 weeks low itong si SGP natin. Meron din siyang net foreign sell na 372K. Tapos si MEG, so tinitingnan ko yung price niya, hindi naman masyadong gumalaw. So 0.55% nag-up siya for today. Tapos meron siya net foreign buy na 2.12 million. So siguro kaya nag-trending itong si MEG kasi ngayon yung payment date. Ayan. So congrats, meron siyang around 3.2% na dividends po doon sa mga nag-invest sa kanya. So maganda sa kanya, hindi masyadong bumagsak yung price niya, di ba? So meron ng pondo na 3% yung mga holders natin dito kay Meg naman. FCG, 0% siya. Ba't ba nag-trending si FCG natin? So, meron din siya upcoming na dividends kaya pala trending si FCG. 0% yung gain niya for today, wala masyadong nangyari sa price action, pero meron siyang upcoming na ex-date ngayong November 16. Ayan, yung mga mahilig sa dividendo, meron siyang 3% na ibibigay po as dividends naman. Okay? So, ACN, negative pa rin, negative 1.96%. Tapos, ito, medyo malaki yung net foreign sell niya, negative 28.8 million. Kahit na okay yung di ba, yung earnings ni ACN natin. Wala masyadong buyer sa market eh. So, expect matamlay majority ng stocks. Converge, another drop for today, negative 1.55% pero nag-subside ng konti. Yung net foreign selling lang natin sa kanya is nasa 4.3 million. Hindi pa rin maubos yung lumalabas dito kay Converge. Kung i-check mo yung araw-araw na galawan sa kanya, puro net foreign sell po yung makita mo kay Converge naman natin. Okay? So yun po yung ating mga trending stocks for today. Disclaimer pa rin guys sa mga bago sa atin. So as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved. Due diligence lang po sa stocks na bibili mo naman. So, ayan. So, please don't forget to subscribe din dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Or kung gusto mo ng guide sa trading, kung syempre, ang hirap ngayon, di ba? Pwede kang sumali dito sa ating trading committee. Meron siyang membership button. Or kung nakasubscribe ka, check mo na lang po yung daily uploaded videos natin sa trending stocks, company reviews, yung ating mga sample trades dito. Hindi natin magamit yung mga techniques natin niya kasi wala namang umakit na stocks. Basic indicator, technical analysis. So parang sinasabi nga niya, yung majority ng stocks natin, nagko-console lang sila as of this time. Nag-aantay ng tagatulak. Tapos building yung fundamentals is yung mga risk management na ginagamit natin. Plus, yung ating PSE stock market studies, yung mga basic po about sa trading sa Philippine market. So sa mga nag-crypto, follow mo lang ako dito sa ating Palawi Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin. Beds pa rin yung mga vlogs natin dyan. Wala masyadong bago. Tapos, follow mo na lang ako dito sa mga social media, dito sa ating Facebook account para updated sa mga posts natin or dito po sa ating pinaka-Facebook page kasi kung after ng uploading, nilalagay din natin dito yung post ng ating video. Bodega Pick para sa articles sa local market, US market, at saka dito sa crypto. And then Money Earners, ayan, nag-close, nag-ano siya.
ads. Yung ating side hustle na website, ayan. So, eventually maglalagay din tayo ng update. Pero yung mga pinaka-basic, nandiyan na po. So, website kasi yung pinagkakapalaan natin. Maliban dito sa vlogging natin sa YouTube naman. Okay? So, tignan natin pinaka-summary ng mga news dito sa ating Twitter. So, tingnan natin ha. Dito muna tayo sa summary ng index. Ayan, dami nating nare-repost na mga earnings. So, ito yung galaw natin. Actually, mapula, no? Majority. So, ang tinamaan dito is services, minus 0.68. Tapos si mining and oil, negative 0.52. At saka si finance natin, negative 0.82%. So, medyo nag-bounce si property. Gawa siguro ni Ayala, 0.58%. And si holding firms natin is 0.37. Maliit pa rin yung turnover value natin. Nasa 2.87 billion. Bakit kaya? Ayaw mag-trade ng foreigners natin. Dahil ba dun sa mga water spraying sa may bandang pinag-aawayan na naman na China versus Philippines natin. So wala eh. Ayan grabe yung parang parang bakasyon pa rin yung yung volume natin, di ba? Normally mga ganyan yung volume niya kapag meron tayong mga habang holidays. Meron bang holidays sa China? So wala kasi masyadong titrade sa market natin eh. So wala tayong makita na galawan ng mga stocks natin. Ayan. Foreign funds sold. So, BDO, Metrobank, Security Bank. So, ASN, CNPF, halos lahat pa rin eh. Green, SSP, AC, Aries, Globe, at saka si Converge. Ano ba yung binili nila as of now? Ayan, ito sa bandang taas. Ito yung binili nila, BPI, SWES, PNB, MER, ANI, AAB, Ali, TEL dito, at saka si ICT naman natin. Okay? So, ibang news, ACR up ng 32% last third quarter. Citicorp, up din siya magaganda yung earnings ha. Secret, up ng 31%. Sibulan Masters, up din siya ng 28%. Tapos si AGI, up pa, puro Berkuda, up din siya ng 18%. SurePass, may balita. Launches, Data Science and Artificial Intelligence Business Unit. Sumasabay na lang si SurePass sa mga trending. AI naman daw. Nung nagkaroon ng hype sa crypto din yung niya, mukhang hindi na yata mabubuhay itong si SurePass eh. Wala tayong makita ng volume. Repower Energy, Red Sea natin, is up din siya ng 31.2%. Bank of Commerce, BOC, is 9 months, 2 billion. Hindi niya sinabi kung up o down. GGS reported 9 months net income of 14.9 billion. Sustained expansion, so mukhang okay siya. Yung iba, Double Dragon, may bago siya ulit property sa LA, California. Ayan, so check mo na lang po yan. Cebu, 9 months net profit, 5 versus net loss of 12.05. Ayan. Manila Water, net income is up ng 38%. Maraming maganda na stocks. Wala lang talagang bumibili sa Philippine market. MRC, from 14 naging 13. So lugi siya. EMI minus 6%. FPH plus 31%. Maganda yung earnings. BPI finalizes 36 bonds at 6.425%. So lalaki ng interest ng mga government ng bonds natin dito sa banks. DMW minus 26%. Philrate drop siya minus 31%. Aslag maganda plus 60%. Baita Lugi, minus 70%. AUB, plus 32. Manila Water, 61. Siprut, plus 62. Jollibee, minus 6%. Si Pen, PHN, parang up siya, 5% nakalagay. Ito yung plan ni Double Dragon kasi bumili siya ng 3,600 square meter lot near downtown Los Angeles, California. Okay, so maganda yan. Nasa sentro. FLI, up 22%. Tapos JT Cap is up. Maganda yung mga niya. No? Net income is positive 54%. Maganda naman lahat. Philinvestland, ito medyo lugit. Up din siya. Up by 22% sa 9 months. Dasobel Ayala Corporation, AC, up din siya ng 42%. Ayan, gaganda ng mga earnings sa Cebu. Ano ba to? Okay, drop siya, no? Kasi 12 billion last time. Ngayon is 5.026 billion. Si Pal yata yung maganda yung yung earnings niya. EMI, higher cost. FPH, core earnings above forecast. Si MRSG,
fell in the first 9 months. Prutas, kita natin to, di ba? Up siya. Up 92%. Sabi naman dito, kanina 60%. Third quarter siguro yan. Jollibee, minus 6 yan, di ba kanina? Now, partners with AST and Science LLC. San Miguel, meron siyang 9-month income of 31.2 billion. Lalaki, no? CPG, net income climbed to 843 million. Share buyback ulit dito kay SSP, mga metal products. So, maganda yung galaw, ah. Okay, yung iba pa. So the rest pala is mga post natin kahapon. Okay? So double check na lang yung ibang post natin na hindi nabasa. So as usual guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto sumali sa trading group, always open po siya. Yung mga gusto ng guide during this difficult time sa markets po natin. Okay? So check mo na po yung ating Patreon channel. So refresh natin si 2Trade Asia Prime. Okay. Hopefully hindi mag-close. Hindi siya nag-close. So the whole day is berde tayo ng opening pero the whole day is pababa. Tapos pinitik na lang siya ng closing. Umabot ulit tayo, bagsak ulit sa 6,000 level kanina. So siguro ganyan pa rin yung galaw natin hanggat wala tayo nakakita ulit na net foreign buy. Tapos yung traded value natin is mababa sa 3 billion. 2.49 billion siya. Yung normal natin is mga 4.5 eh. Ayan, so halos kalahati. Negative 0.09, 6,110. Net foreign sale nga tayo, 107 million. Laglagan, so yung mga umakyat last time, wala din. Bloom, minus 2.9. BDO, 2.48. ACN, minus 1.96. Converge, minus 1.55. Yung panalo ngayon is si Jollibee, 1.87. Si Ali, ayan, nag-up siya, 1.56. Tapos si JT Cap is 1.48%. Okay? 55% foreign participation and then 45% local participation. So tinitingnan ko yung mga penny stocks yung malalakas yung sipa. EI, mukhang gumanda na ulit yung chart, up siya 3.72, parang breakout nga yung chart niya eh. Si LE 3.57, si Fruit, ito medyo marangkada, 3.39%, si Jollibee up nga siya, Ali, GT Cap 1.48, STI 1.15%. So dito sa losers natin, si X minus 7.66, kahit anong good news niya, no? Alter minus 4.4, SGP minus 4.06, Dito minus 3, Balay minus 3, PLC na pullback din minus 3.28, CLI, okay yung earnings pero drop din siya, minus 2.71%. Okay? So yun po yung mga galawan ng mga stocks natin. Silip tayo ulit dito sa chart. So hindi pa rin maganda yung usapan natin sa chart kasi laglagan pa rin naman yung mga pinaka-trending stocks natin. So not so good pa rin. Actually, hindi pa rin talaga maganda. Wala tayong makita na net foreign sell. So parang ito, hopefully hindi ito yung trend natin. No? Wala namang bad news sa market pero bakit sobrang tamlay ng mga foreign traders sa PSE market? Kasi wala na eh. Wala masyadong titrade sa market, 2 billion lang yung kahapon. Less than 2 billion yung galaw natin. Okay? So matamlay si PSE pero at least nag-bounce tayo dito sa MA9. Pero yung tingnan mo yung picture niya. So pa-downtrend pa rin kasi yung picture niya. Hopefully mag-breakout tayo dito sa 6.2 para hindi siya kasi pag hindi tayo naka-breakout diyan, lower high, puro lower high tayo. Pababa ng pababa yung peak ng index natin. So syempre, ang katapat niyan, lower low. Ayan. So kailangan mag-breakout tayo dito sa 6192 para gumanda ulit yung vibes natin dito sa markets naman. Okay? So anyway, ganyan lang muna yung chart natin or kung medyo optimistic ka naman, so lagyan mo siya ng support malapit dito sa 6,000 level. Baka mag-retest pa siya bago tayo umakyat ulit. Kasi sabi natin, yung rally natin last time is November to October to January. Pero this year, hindi natin makita. Second half na. November 15 na bukas, half na of the month. So wala pa ring momentum yung market natin. Okay? So yun po yung overall picture. Dito sa US market, refresh ko ng konti. Mukhang berde naman sila mamaya. Maganda yung futures. Nasdaq 0.17, si Dow 0, si S&P is positive 0.03. Kapon, medyo sideways yung galaw. So European markets, sideways. Ayan, may mix sila sa kanilang mga indices. And then, ganun din dito sa Asian market. Mix din.
Pero mas marami yung berde. Ayan, maraming berde na galawan dito sa Asian markets. Thailand hindi nakakasabay sa global markets. Okay? So crypto, medyo may pullback tayo. Si Bitcoin 36.3, Ethereum 2036, and then si BNB is 245. So pag tumingin ka dito sa iba, malakas yung drop nila. Ayan, nagde-drop po. Mga more than 4%, 5% yung laglagan po dito sa crypto natin. Malay mo, bumubuelo lang siya ulit para bumalik sa 37K naman. Okay? So, balik tayo dito. Refresh ko siya para hindi siya mag-close. And then, bisita tayo sa trending stocks. So, medyo matamlay pa rin po yung karamihan ng stocks. Laglagan pa rin kasi walang volume si PSE. Ayan. So, nagretest na tayo dito sa MA100. So, 2.5. Mukhang 2.5 ang pinaka-support natin dito. So baba natin ng konti kasi wala pa namang bounce. Hindi natin makita mag-bounce. Si dito, kinakain na, ayan, baka hindi mo napapansin. Kinakain niya na po yung gains nyo. Kung last time is kumita kayo, ngayon is nag-drop na siya ng 31%. Last time, ang galaw natin sa kanya is makyat ng halos 70%. So ngayon, kalahati na ng gains niya is kinain na rin niya. Ayan. So, panalo pa rin yung SOPI, yung investors natin sa kanya. So anyway, not so good po in the short term. Makita mo naman dito sa lahat ng indicators. So maghanap na lang tayo ng support. So hindi mo na tayo titingin dito sa resistance sa taas kasi parang ang sinundan natin sa kanya last time is MA9 mas mababa na. Nagkaroon pa siya ng konting gap kanina. Okay? So anyway, not so good in the short term, syempre. Kasi puro pula yung kadila natin. Negative 3.36% si dito. So nag-drop. 780K net foreign buy. Call BPI ang buyer and then Timson call yung ating pinaka main seller naman. Okay? So bearish muna. Next, SGP. So another 52 weeks low to, no? So oversold si SGP natin. Ngayon nasa RSI 21 na siya. Last time 17 bago siya nagkaroon ng bounce. Ayan, so super bearish yung yung galaw natin. So pinag-usapan na siya kasi another 52 weeks low yung yung galaw natin sa kanya. Ito yung trend niya which is pababa. So hindi pa rin natin makita. Pwede ba dito yung baliktad na Fibonacci? Paano ba gagawin yung pagpabaliktad? Ayan, ganyan pagpabaliktad. So para makita natin yung ayun parang sakto siya saglit. I-align natin ng konti para makita natin. Ayun sakto siya dito. So nag-break na siya, lalim ng sinasabi niya. Pero anyway, mahirap lagyan ng support. Wala kasi tayo makitang support dito sa kaliwa. Meron ba? Wala Ito na yung pinakamababa na galaw niya So technical bounce na lang pag-asa ni SGP. Hopefully mag-bounce siya bukas kasi ano ba yan, nag-unload ba yung holder natin. So oversold na kasi. So anyway, hopefully mag-bounce na rin siya para sa mga investors naman natin sa kanya. Okay, so not so good. So technical siguro, technical na lang, support is 6. Pero medyo malakas kasi, kaya mahirap tansyahin yung Pwede mo ilagay sa 6, 6.5. So depende sa tingin mo sa kanya. Ayan, hindi natin malagyan kasi hindi natin makita Pwede dito, 6.4. Based dito sa trend channel natin. Anyway, tingnan natin for the coming few days. Baka bumalik na rin yung momentum. Kasi pag nabuhay siguro si PSE, mag-ano din, magbabounce din yung majority ng stocks. Minus 4.06%, 300K net foreign sell, FMS call ang buyer, and then BDO PEP yung ating pinaka-main seller. Okay? So follow mo na lang yung trend po niya. Next, si Meg. So dividends po yung pinaka-reason bakit siya pinag-usapan. Ito, nag-drop siya dito. 3% yun, di ba? So panalo yung nag-drop siya ng 3%, may dips na yung mga may hawak sa kanya, plus additional 3% kasi nakabalik. Halos 6% na sila, di ba? So kaya siguro pinag-usapan si Meg. So lagyan natin ng trading channel. Ayan. So meron siyang, ayun may channel talaga siya. Ayan. So yan po yung channel niya. 2.1 yung pinaka-main na resistance niya. Okay? So anyway, good. Congrats po dun sa mga may dividends, di ba? So ang bilis bumalik ng price action ni Meg natin. Ayan. Based sa price action, meron bang nagtulak? 0.5% up. FMS Salisbury ang main buyer. Call Unicap yung seller and then meron tayong 2 million net foreign buy. Next,
FCG, 0%. Pero yun nga, sabi natin, November 16, tanda mo na lang po, November 16 yung ex-date, which is Friday to, no? Tuesday ngayon, Wednesday, Thursday pala. Thursday, ayan. So expect meron siyang drop pagdating ng November 16. Meron po siyang ibibigay na 3% na dividend. So abang-abang muna tayo sa support. Huwag muna sa taas kasi 2 araw na lang, di ba? Bukas yung final na, yung mga gusto mag-avail, dapat meron na kayong hawak bukas kasi 16, yun na yung pinaka-ex date natin. Okay? So yun lang naman most likely yung yung reason kaya nag-trending si FCG. Ayan, 0%. 32K net foreign buy, call Gold Star ang buyer, and then call BPI yung seller. Next, ACN. ACN saka si Converge patuloy pa rin na nagde-drop. So naghanap pa rin po ng support. So mukhang basag yung support natin dito sa 5.05, no. So ngayon ang re-retest niya is 5 pesos. Pero nandiyan na siya eh. So anyway, bukas watch out na lang sa holders natin. So pag nabasag to, next natin. Meron siya malit na gap dito, 4.9, baka mang shakeout siya diyan. Drop niya then saka magkaroon ng bounce yung price action. With regards sa earnings, okay naman siya based doon sa previous na mga nabasa natin. Kaya lang, wala momentum kasi from the past few days, puro net foreign sell si ASET. Tapos ngayon, net foreign sell ulit yung nakita natin sa kanya. So, walang gusto magtulak na parang gusto i-short yata lahat ng stocks natin ha. Negative 1.86% si ASN, 28.8 million at foreign sell. ValueQuest, call ang buyer, and then CLSA. Salisbury po yung ating pinaka-main seller. Hindi kayo short lahat ng stocks natin. Converge. Kasi wala tayong capability. Mga big brokers lang meron yan eh. Okay, so wala pa din si Converge. Okay, nagre-retest. Tignan natin kung hindi niya babasagin yung 8 pesos. 8 na, usapan natin bukas kasi medyo mapula din yung yung price action natin sa kanya. Pansin mo, puro red candle. Negative 1.55%, minus 4 million net foreign sell. SB Equities call ang buyer, Regis sa yung ating pinaka-main seller sa kanya. Okay, so wala. Nag-aabang tayo ng mga support ng mga stocks natin kasi wala tayong volume ng Philippine markets. Nasaan na kaya yung mga investor? Wala naman, bakasyon. So parang may gustong i-short, big short yata to si PSC natin. So anyway, tingnan natin bukas. Hopefully hindi siya red candle. So pangalawang araw na red candle ulit sa market po natin. Kaya so abangan na natin yung galaw bukas. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak. Ayan, so yan po yung logo natin. Money Earners, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing. Sali lang po kayo dito. So yun lang po, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.